Siyam na taon naktiis ang anak ko sa isang asawang bawok at walang silbi. Sigaw miyenan ko sa mikropono. Umaalingaw-ngaw sa buong Grand Hall ng 5-star hotel. Sa harap ng daan-daang bisita. Tinitigan ko ang asawa kong si Ramon na nakayuko lang. Walang ginawa para ipagtanggol ako mula sa kahihiyan. Sa halip na umiyak, kalmado akong naglakad patungo sa sulok. Kinuha ang telepono ko. At nag-type ng mensahe sa hotel management at lahat ng vendor. Kanselahin ang lahat ng serbisyo ngayong gabi. Patayin ang ngailaw at bawiin ang pagkain. Tingnan natin kung paano nila ipagdiriwang ang kasal na ito. Nang wala ang pera ngang bawok na babaeng inaapakan nila. Ako si Alena. Para sa karamihan ng mga nakakakilala sa akin sa mundo ng negosyong kosmetiko, ang pangalang iyon ay laging iniugnay sa tagumpay, kasarinlan, at halos walang hanggang yaman. Nakikita nila ako bilang isang babaeng nasa kanya na ang lahat, isang lumalagong network ng mga kumpanya, saganang kayamanan, at isang buhay na tila perpekto sa panlabas. Ngunit ngayong gabi, sa ilalim ng kislap na isang metrong taas na crystal chandelier na nakpapaninach, na hintong liwanag. Sa kisama na Grand Hall na 5-star hotel na ito, pakiramdam ko ay isa lang akong mamahaling palamuti na walang kahulugan. Magara akong nakatayo suot ang isang midnight blue na satin gown na hapit sa aking katawan. Nagbibigay ito ang aura ang karangyaan na maingat kong pinangalagaan. Hawak ngang aking mga daliri ang isang basong champagne na unti-unti nang nawawalan ng lamig. Habang ang aking mga mata ay nakatuon sa entablado sa dulong ng bulwagan. Dun, si Sofia. Ang aking hipak ay nakangiti ng napakalawak suot ang kanyang wedding gown na pinalamutian ng libu-libong tunay na perlas. Sa tabi niya, isang binatang may matigas na mukha ang nakatayo na parang estatwa. Halatang hindi siya komportable sa lahat ng karangyaang nakapalibot sa kanila. Huminga ako ng malalim. Sinusubukang alisin ang paninikip ng dibdib na biglang gumapang sa akin. Ang paninikip na ito ay hindi dahil sa inggit sa kanilang kaligayahan, kundi dahil sa matinding pagod sa isang mapait na katotohanan. Ang lahat ng gastos sa napakagarang kasalang ito mula sa pagrenta ng venue na nakakahalaga ng milyon-milyong piso. Mga dekorasyong sariwang puting rosas na inangkat pa mula sa ibang bansa. Mga kasuotan ng ikakasal, hanggang sa mga silver-plated na souvenir para sa mga bisita ay nakmula sa isang pinakukunan, ang personal kong bank account. Bilang pangunahing may-ari ang kumpanyang itinayo ko gamit ang dugo, pawis, at luha bago ko pa man makilala ang aking asawa, ang paglabas ang ganoong kalaking halaga ay hindi naman mahirap, subalit, ang bumabagabag sa aking puso ay ang pag-ugaling ng pamilya ng aking asawa na itinuturing ang lahat ng luho na ito bilang isang karapatan na dapat nilang matanggap ng hindi man lang kailangang magpasalamat. Tinatanggap nila ang aking pera ng buong puso, ngunit tinatrato ako na parang isang dayuhan sa kanilang sariling bilog. Nakikita mo ba yan, Alena? Ang handaang ito ay talagang nakangat sa estado ang ating pamilya sa mata ang nga kasosyo sa negosyo. Isang malalim na boses na pamilyar sa akin ang gumulat sa akin mula sa likuran. Lumingon ako ng bahagya at nakita ko si Ramon, ang aking asawa, na nakatayo sa tabi ko suot ang isang mamahaling itim na suit. Isang suit na, siyempre, binili rin gamit ang supplementary credit card ko. Ang mukha ni Ramon ay nagliliwanag sa pagmamalaki na para sa akin ay labis-labis. Ang ngiting lalaki ay napakalapat. Naparabang siya ang nagbanat ng buto at nagtrabaho araw at gabi para tustusan ang lahat ng karangyaang nakahain sa gabing ito. Mapaulat si Sofia na makaroon ng kapatid na tulad mo, Ramon. O mas tamang sabihin, mapalat siya dahil pumayag akong bayaran lahat ng bill ng ma-vendor nang walang maraming tanong. Sagot ko sa isang napakakalmadong boses, halos walang bahit ng emosyon. Agad na nagbago ang ekspresyon ni Ramon. Ang kanyang mapakmalaking ngiti ay biglang naglaho. Napalitan ng inis na sinubukan niyang itago sa likod ng isang pilit na pag-ubo. Tinitigan niya ako ng may pangmamaliit, isang lumang ugali na laging lumalabas tuwing ang kanyang pagkalalaki ay nasasaling ang katotohanang mas makapangyarihan sa pinansyal ang kanyang asawa kumpara sa kanya na nakikisakay lang sa kumpanya ko. Huwag ka na namang magsimula, Alena. Araw ito ang kasal ng kapatid ko. Huwag mong sirain sa pamamagitan ng laging pagbibilang ng pera. Isa pa, ang pera at yaman mo ngayon ay bahagi ring ng biyaya ng ating pagsasama, hindi ba?
Bulong ni Ramon na may matalim na diin. Tinitiyak na hindi maririnig ng gabisitang malapit sa amin. Ngumiti lang ako ng manipis bilang tugon, isang ngiti na naglalaman ng matinding kapaitan. Biyayangang pagsasama, sabi niya. Ang kumpanya kong kosmetiko ay lumago dahil sa ma-business strategy na binuo ko, hindi dahil sa kanya. Pumasok lang si Ramon sa kumpanya noong matatak na ang pundasyon nito, nagpapasarap sa mamahaling sasakyan. Isang posisyon bilang VP for Special Projects na walang tunay na silbi, at isang malaking buwanang allowance. Ngunit sa harap ng publiko at ng kanyang pamilya, laging umaakto si Ramon na parabang siya ang utak sa likod ng aming tagumpay sa pinansyal. Mula sa malayo, si Ginang Imelda, ang aking biyenan, ay papalapit sa amin. Ang matandang babay ay nakasuot ng isang modernong terno na may sobrang daming gintong alahas sa kanyang lig at manggadaliri, na nagpapatingkat sa kanyang itsura. Ang kanyang mga hakbang ay mayabang. Binabati ang bawat bisita na parang isang reyna na naglilibot sa kanyang kaharian. Nang mapansin niya akong nakatayo sa isang sulok, agad na nanlamig ang kanyang tingin. Puno ang panunuya na hindi na niya itinatago. Ramon, bakit ka nandiyan sa sulok kasama si Alena? Maraming kasosyo sa negosyo ang gustong bumati sa iyo malapit sa entablado. Hinahanap ka rin kanina pa ang ama ang lalaking ikinasal, sabi ni Ginang Imelda sa malakas na boses, para makuha ang atensyon ang ilang mahahalagang bisita na malapit sa amin. Sige po. Ma, pupunta na ako diyan. Masunuring sagot ni Ramon. Sinulyapan niya ako, binigyan ng isang matalim na tingin na nagbababala na huwag akong gumawa ng eksena, bago siya umalis para sundan ang kanyang ina patungo sa kumpulan ng maimportanteng tao sa harap ng entablado. Muli akong naiwang mag-isa sa sulok ng malawak na bulwagang ito. Pinanut ko kung paano nagtatawanan sina Ramon at Ginang Imelda kasama ang mabisita. Nagpapalitan ang papuri kung gaano kagarbo ang kasalang inorganisa nila. Walang isa man sa kanila ang bumanggit sa pangalan ko o lumingon para yayain akong sumali. Sa matangang pamilyang iyon, isa lang akong automatikong makinangang pera na hindi kailangang bigyan ng pansin. Sapat nang ilagay sa isang madilim na lugar hanggat patuloy na dumadaloy ang pera para sa kanilang sakim na pamumuhay. Kinapa ko ang aking maliit na designer handbag. Sa loob nito, naramdaman kong nag-vibrata ang aking smartphone ng ilang beses. May mensahe mula sa aking personal assistant tungkol sa ulat sa pananalapi para sa ikalawang quarter, at isang naka-encrypt na dokumento mula sa isang pribadong investigador na kinuha ko ilang linggo na ang nakalipas dahil sa aking lumalalang hinala. Hindi ko pa binuksan ang dokumento. Sinasabi ang kutob ko na ang laman nito ay babago sa takbo ang aking buhay. Ngunit pinili kong ipagpaliban ito hanggang matapos ang kasal. Gusto kong bigyan ng huling pagkakataon ang pamilyang ito na magpakita ng kahit kaunting respeto at pasasalamat sa akin bilang isang asawa at manugang na maraming isinakripisyo. Ngunit ang pag-asa ay nanatiling pag-asa. Sa entablado, nagsimulang lakasan ng MC ang kanyang boses. Naghahanda para sa seremonya ng pagputol ng 2 metrong taas na wedding cake. Ang kapaligiran sa loop ay lalong sumigla, sinasaliwan ng romantikong instrumental na piano. Dahan-dahan akong lumapit sa gitna. Balak na panurin ang sandaling iyon bilang bahagi ng formalidad. Hindi ko inakala na ang mahakbang kong ito ay magdadala sa akin sa isang patibong ng kahihiyan na inihanda mismo ng aking biyenan para wasakin ang aking dignidad sa harap ng daan-daang pares ng mga mata. Bawat sulok ng bulwagan ay punong tawanan at walang kabuluhang usapan. Naglakat ako sa pagitan ng mga masang bilok na napapalamutian ng puting seda. Ramdam ang tingin ng ilang taong nakakakilala sa akin bilang asawa ni Ramon. Ilang mga negosyanteng babae na kasosyong aking kumpanya ang bumati sa akin at sinuklian ko ito ngang isang perpektong profesional na ngiti. Itinatago ang bagyo ngang kawalan na namumuo sa aking isipan. Alam ko kung paano pangalagaan ang aking imahe sa publiko. Isang kasanayang hinasa ko sa loop ng maraming taon sa pamumuno ngang isang kumpanya sa isang mapagkumpetensyang industriya. Ngunit ngayong gabi, ang kakayahang iyon ay sinusubok hanggang sa sukdulan dahil sa emosyonal na presyon mula sa malamig na pakikitungo ng pamilya ng aking asawa. Huminto ako mga 5 metro mula sa marangyang entablado. Mukhang napakaganda ni Sofia habang pinuputol ang unang hiwa ng kanyang tsak sa mabagal na paraan para makuha ng team ng dokumentasyon na binayaran ko rin ng napakamahal. Sa gilid ng entablado, tinanggap ni Ginang Imelda ang isang mikropono mula sa staff na may ngiting ang tagumpay.
handa nang magbigay ng kanyang talumpati. Huminga ako ng malalim, sinusubukang pakalmahin ang aking puso na biglang bumilis ng walang dahilan, hindi alam na ang masusunod na segundo ay magiging simulang ang pagkasirangang lahat ng pasensya na inipon ko sa loob ng 9 na taon ng pagkang pagsasama. Umugong ang palakpakan. Pinuno ang bawat sulok ng marangyang bulwagan ng matagumpay na maputol ni Sofia at ng kanyang asawa ang unang hiwaeng 2 metrong check. Ang mga flash ng kamera mula sa mga profesional na photographer ay sunod-sunod na kumislap. Kinukunan ang sandaling tila perpekto sa panlabas. May kumpiyansang umakyat si Ginang Imelda sa gitna ng entablado. Hawak ang silver na mikropono gamit ang kanyang nga daliring puno ng gintong alahas na may mga hiyas. Ang muha ng matandang babay ay nagliliwanag. Hindi dahil sa tunay na kaligayahan, kundi dahil sa pagmamalaki sa isang social status na naipagyabang niya ngayong gabi sa lahat ng kanyang nga kakilala. Nakatayo ako hindi kalajuan sa hilid entablado, magkasalikop ang menagabraso sa aking dibdib. Nararamdaman ko kung paano unti-unting humina ang instrumental na musika ng piano. Nagbibigay daan sa katahimikan para sa boses ni Ginang Imelda na malapit ng umalingaw-ngaw. Biglang naging solemne ang kapaligiran. Daan-daang bisita ang huminto sa kanilang pag-usap at itinuon ang kanilang atensyon sa aking biyenan na ngayon ay nasa pinakaprestihiyosong posisyon. Magandang gabi sa lahat ng aking minamahal na pamilya, magkakagalang-galang na kasosyo sa negosyo, at mga bisitang naglaan ng oras para dumalo sa kasal ng aking bunsong anak na si Sofia, simula ni Ginang Imelda sa kanyang talumpati. Ang kanyang boses ay dramatiko, nanginginig sa tonong sinadyang maging nakakaanti. Felakang. Ang gabing ito ang rurok ng lahat ng aking paghihintay. Ang makita ang aking anak sa tapat ngang altar at sa napakagandang entabladong ito ay tila nag-alis ngang lahat ng pasanin ko bilang isang ina. Ilang bisita sa unahan ay tumango-tango, nagbibigay ngang simpatya. Pinanut ko siyang mabuti. Naghihintay sa masalita ngang pasasalamat na dapat niyang sabihin sa akin bilang nag-iisang tagapondo ngang okasyon. Ngunit ang pag-asang iyon ay biglang naglaho nang makita kong nagbago ang direksyon ng tingin ni Ginang Imelda. Hindi na siya nakatingin sa pangkalahatang mga bisita, kundi diretso sa kinatatayuan ko. Ang kanyang tingin ay nanlamig. Naglalaman ng puot na matagal, na niyang itinatago sa likod ng kanyang mga pekeng ngiti tuwing humihingi siya ng buwan ng allowance. Ang kasal ay isang banal na pangako upang ipagpatuloy ang lahi. Isang tungkulin para sa ating lahat na pangalagaan ang pangalan ng pamilya sa pamamagitan ng nga anak na isisilang mula sa isang malusok na sinapupunan. Pagpapatuloy ni Ginang Imelda, na ngayon ay tumataas na ang boses na parang nagbibigay ng isang mahalagang sermon. Ang aming pamilya ay kilala bilang pinakpala sa pagkakaroon maraming anak. Ngunit, sa gitna kasayahang ito, ang puso ko ay bahagyang nasasaktan kapag nakikita ko ang mapait na katotohanang dinaranas ng aking panganay na anak na si Ramon. Isang biglaang katahimikan ang bumalot sa buong hotel. Nagsimulang marinig ang mga bulungan mula sa mga bisitang malapit sa akin. Lumilihang tensyon na nagpatindik sa aking mga balahibo. Naramdaman ko kung paano nagsimulang lumingon sa akin ang daan-daang pares ngang mamata, puno ngang pag-usisa. Sumikip ang aking dibdib. Para bang biglang nawala ang hangin sa silid at napalitan ngang isang napakabigat na pasanin sa aking mga balikat, 9 na taon. Makagalang-galang na panauhin. Sigaw ni Ginang Imelda sa mikropono. Ang kanyang boses ay nanginginig na ngayon sa galit na sinadya niyang pasabugin sa harap ng publiko. 9 na taon na naktiis ang anak kong si Ramon nang may pambihirang pasensya sa isang asawang hindi kayang magbigay ngahit isang tagapagmana para sa aming pamilya. Ibinigay na namin ang lahat ng uri ng pasilidad, kalayaan, at walang hanggang pasensya. Ngunit anong magagawa natin kung ang sinapupunan ng aking manugang, si Alena, ay isa lamang tuyot na lupa na baok at walang silbi para sa pagpapatuloy ng aming lahi? Tila huminto ang pag-ikot ng aking mundo sa sandaling iyon. Ang masalitang baok at walang silbi ay tumusok na parang mga lason na punyal sa aking puso. Sinisira ang lahat ng dignidad na matagal kong iningatan. Ang buong silid ay biglang natahimik bago sumabog sa mas malakas na bulungan. Ang matingin ng panunuya, pangungutya, at mapangmatang awa ay ngayon ay parang nahuhubad sa akin sa harap ng marangyang bulwagang ito. Pakiramdam ko ay hubad ako sa harap ng daan-daang tao na noon ay tinitingala ako bilang isang magaling na negosyante.
Agad akong lumingon kay Ramon na nakatayo sa likod ng kanyang ina sa entablado. Inaasahan kong hahakbang siya, aagawin ang mikropono, o kahit man lang magpakita ng galit sa ginagawa ng kanyang ina. Ngunit ang aking pag-asa ay nadurog. Sa halip ay umiwas ang tingin si Ramon. Yumuko na parabang siya ang pinakakawawa at pinakamasasaktan sa aming pagsasama dahil sa pagkakaroon ng asawang may depekto. Walang isa man sa pamilya ngang asawa ko ang kumilos para pigilan ang kabaliwan ni Ginang Imelda. Lahat sila ay tahimik, nagagalak sa palabas ngang kahihiyan laban sa babaeng sa loob ngang 9 na taon ay sumuporta sa bawat butil ngang kanin na kanilang kinain. Sinadya kong sabihin ang mapait na katotohanan ito sa harap ninyong lahat ngayong gabi. Pagpapatuloy ni Ginang Imelda sa kanyang malupit na talumpati, na may mga pekeng luha na nagsimulang dumaloy sa kanyang pising puno ngang mamahaling kolorete. Para malaman ng lahat kung gaano kalaki ang sakripisyo ng anak kong si Ramon, na nananatiling tapat kahit nawasak ang kanyang puso. At sa banal na gabing ito, taimtim akong nananalangin na sana ay mabiyayaan agad si Sofia ng maraming anak. Hindi tulad ang kanyang hipak na magaling lang gumastos ang pera ang pamilya, ngunit bigo sa kanyang pangunahing tungkulin bilang isang tunay na babae. Pagkatapos sabihin ang kanyang huling mapanghamak na pangungusap, ibinaba ni Ginang Imelda ang mikropono na may isang bahagyang ngitingang tagumpay sa gilid ng kanyang labi. Tila nasiyahan siyang makita akong nakatulala sa gitna ng nga tao, napapaligiran ngang nga tinging puno na ngayon ngang kolektibong panghahamak. Pakiramdam niya ay naktagumpay siyang ibaksak ako sa pinakamababang antas ng kanilang lipunan. Wasakin ang aking reputasyon sa negosyo at personal sa isang planadong atake. Nakatulala ako sa aking kinatatayuan. Ang aking mga palad ay nagsimulang mangginig sa galit na kumukulo sa aking mga ugat. Ang likido sa loob ng kristal na basong hawak ko ay nanginginig. Sumasabay sa malakas na emosyon sa aking dibdib. Ang galit na ito ay hindi na tungkol sa sakit ng pagiging akusadong baok, kundi galit dahil sa pagtataksil ng nga taong sinuportahan ko ang buhay sa yaman. Ang aking pasensya na kasing tibay ngang bakal ay tuluyan ng nawasak. Huminga ako ng malalim, sinusubukang kontrolin ang emosyon na maaring magtulak sa aking sumigaw. Dahan-dahan ko itong ibinuga. Hinayaang lumamig ang init ng emosyon at maging isang nagyayelo at nakamamatay na determinasyon. Ang aking mga mata, na ngayon ay matalim na nakatingin sa entablado, ay hindi na nagpapakita ang kalungkutan, kundi isang tinging kasing talas ang labaha. Tinitigan ko isa-isa ang mamuhang maparasitiko na nagtatawanan sa aking pagdurusa. Akala nila ay nanalo na sila sa pamamagitan ng pagpapahiya sa akin sa handaang ito. Nakalimutan nila na ang buong entablado kung saan sila nakatayo ay pag-ari ko. At sa isang kilos ko lang, kaya kong gibayin ang kanilang palasyong kasinungalingan at gawin itong abo. Hindi ko hahayaang tumulo ang luhang kawalan ng pag-asa sa aking pisngi para lang bigyan ng kasiyahan sina Ginang Imelda at Ramon. Sa isang hakbang na nananatiling magara at ulo na nakataas, tinalikuran ko ang entabladong bigla na lang naging kasuklam-suklam. Kalmado akong naglakad patungo sa isang sofa sa sulok ng silid. Lumayo mula sa gitna ngang mabisitang patuloy na nagbubulungan tungkol sa aking sinapupunang tinawag nilang tuyot na lupa. Binalewala ko ang bawat mapanuyang tingin na tumutusok sa aking likod. Naupo ako sa malambot na itim na leather na sofa, at inilagay ang baso sa salaming mesa ng may dahan-dahan ngunit mariing diin. Kinuha ko mula sa aking handbag ang aking smartphone. Nakliwanak ang screen. Nakpaninag na asal na ilaw sa aking mukha na ngayon ay kasing lamig na yelo. Walang alinlangan sa aking puso. Bawat awa na naramdaman ko para sa pamilya nga aking asawa ay naglaho kasama ng masasamang salita ni Ginang Imelda. Ang aking madaliri ay mabilis at tumpak na gumalaw sa touchscreen. Una, binuksan ko ang corporate banking app na konektado sa aking personal guarantee account. Nakalista doon ang mga naka-schedule na automatikong pagbabayad para sa lahat ng natitirang bayarin sa mga vendor ng kasal ngayong gabi, eksaktong alas 10:00 gabi. Tumingin ako sa orasan sa screen na nagpapakitang 9:45 PM. May 15 minuto pa bago automatikong malipat ang 5 milyong piso sa mga account ng hotel at iba pang vendor. Nang walang pakurap, pinindot ko ang cancel authorization button. Isang pulang confirmation box ang lumitaw. Sigurado ka bang gusto mong kanselahin ang transaksyong ito? Agad kong pinindot ang O. Sa sandaling iyon, ang garantiyang pondo na sumusuporta sa karangyaan ng handaang ito ay opisyal kong pinutol. Panggalawa,
lumipat ako sa isang secure messaging app. Binuksan ang chatroom kasama ang operations manager ng 5-star hotel na ito, na nagkataong strategic partner ng aking kumpanya. Nag-type akong isang maikli at direktang mensahe na hindi tumatanggap ng negosasyon. Ngayong gabi, ang lahat ng pondo sa pangalan ng pamilya nina Ramon at Sofia ay idinedeklara kong kanselado. Pakiusap na bawain ang lahat ng pasilidad, pagkain, catering, at serbisyo na hindi pa o kasalukuyang tinatangkilik ng gabisita sa loob ng 5 minuto. Anumang pakalugi ay hindi ko pananagutan. Pangatlo, nagpadala ako ng parehong opisyal na mensahe sa executive catering vendor at sa mga namamahala sa dekorasyon at ilaw. Matapos ipadala ang lahat, inilagay ko ang telepono sa aking kandungan. Nakdekwatro ng napakagara. At nagsimulang makbilang sa aking isipan na may katahimikan ng isang pinuno na nakmamasid sa paglilinis ng kanyang kaharian. Lumipas ang unang minuto. Masaya pa rin ang kapaligiran. Lumipas ang 2 minuto. Nakita kong bumababa si Ramon mula sa entablado ng nakmamadali. Mukhang tensyonado. Tila papunta siya sa akin para pagalitan ako dahil sa pagpapakita kong masamang muha at hindi pagalang sa talumpati ng kanyang ina. Lumipas ang 3 minuto. Eksaktong 3 hakbang na lang siya mula sa akin. Lahat ng crystal chandelier na nagbibigay liwanag sa marangyang bulwagan ay biglang namatay. Ang silit na dati kumikinang sa ginto ay biglang dumilim. Tanging mga emergency light na lang sa ma-exit ang natira. Sunod-sunod na maririnig ang mga sigaw at bulungan ng mga naguguluhang bisita. Ang instrumental na piano na kanina pa tumutugtog ay biglang tumigil na may kasamang nakabibingingingay. Anong nangyayari? Bakit namatay ang mailaw? Nasaan ang staff ng hotel? Sigaw ni Ramon sa gitna ng kadiliman. Ang kanyang boses ay puno ng gulat at galit. Nagmamadali niyang kinapa ang kanyang bulsa para hanapin ang kanyang telepono. Hindi pa humuhupa ang gulat. Pumasok ang ilang staff ng hotel na may dalang malalaking metal na cart. Walang pakialam sa mga protesta nga bisita. Mabilis nilang sinimulang alisin ang pagkain mula sa buffet table. Ang boteng mamahaling alak na kabubukas lang ay ibinalik sa kanilang makahon. Sa entablado, mabilis na tinanggal ng mga trabahador ang mga inangkat na puting rosas. Ang lahat ng ari-arian ay kailangang kunin dahil sa biglaang pagkanselang bayad. Hoy! Anong ginagawa ninyo? Kasal ito ng anak ko. Bakit ninyo binabawi ang mga pagkain at bulaklak? Sigaw ni Ginang Imelda mula sa malapit sa entablado. Ang kanyang boses ay matinis, tumatagos sa kadiliman ng ngayong magulong bulwagan. Sa gilid ng entablado, napansin ko ang binatang ikinasal kay Sofia. Sa halip na pakalmahin ang kanyang nobya na ngayon ay histerikal na, nagmamadali siyang lumayo patungo sa exit door. Wala siyang pakialam sa gulo, halatang gusto na lang niyang tumakas dahil ramdam niyang hindi na siya mababayaran. Pinanut ko ang lahat ng kaguluhan mula sa aking sofa. Ang puting ilaw mula sa screen ng aking telepono ay nag-ilaw sa aking malamig na mukha, nagpapakita ng isang manipis na ngiti ng kasiyahan. Sa ilang pindot lang mula sa aking tagong sofa, ang palasyong karangyaan na ipinagmamalaki nila ay gumuho at naging isang kahiyahiyang komedya sa harap ng kanilang buong social circle. Ito ang agarangganti para sa masamang bibig ngaking biyenan. At hindi pa nila alam na ang tunay na bagyo ay nagsisimula pa lang sa kadilimang ito. Ang kapaligiran sa loob ng pangunahing bulwagan ng hotel ngayon ay parang isang gumuho na panaginip. Ang mga bisita, na karamihan ay mga expatriate, mga kasosyo sa negosyo, at mga sosyalite, ay nagsimulang magmadaling lumabas. Nagtatakip sila ng ilong at nagbubulungan, hindi komportable sa biglang pagdilim at pagkawala ng lahat ng serbisyo. Ang amoy ng karangyaan ay napalitan ng nakakasukang tensyon. Tumakbo si Ginang Imelda pababa mula sa entablado, halos kalat ka rin ang kanyang mahabang terno. Ang kanyang mukha na dating puno ng mamahaling makeup ay ngayon ay may mga mansangang malamig na pawis at labis na pagkasindak. Nilapitan niya ang operations manager ng hotel na nakatayo malapit sa pangunahing pasukan kasama ang ilang security guard. Anong ibig sabihin ngang lahat ng kabaliwan na ito? Bakit pinatay ang mailaw at binawi ang pagkain ng anak ko? Nagrenta kami dito ng milyon-milyon. Maaari kong idemanda ang hotel na ito. Sigaw ni Ginang Imelda na nanginginig ang boses. Dinuduro ang manager gamit ang kanyang daliring puno ng gintong singsing. Ang manager ng hotel,
Isang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakaplansadong itim na suwet, ay tiningnan si Ginang Imelda ng may malamig at propesyonal na tingin, walang bahid ng takot. Nakalagay ang kanyang mga kamay sa likod, nagbibigay ng awtoridad na hindi matitinag. Humihingi po ako ng paumanhin. Ginang Imelda? Sagot ng manager sa mababa ang ngunit matatag na boses. Napilitan po kaming itigil ang lahat ng serbisyo ngayong gabi dahil ang nag-iisang tagapondo ng buong okasyon ay biglaang kinansela ang autorisasyon sa pagbabayad ilang minuto lang ang nakalipas. Ang guarantee account sa pangalan ni Ginang Alena ay hinarangan ang lahat ng daloy ng pondo na nakalaan para sa aming hotel, catering, hanggang sa team ng dekorasyon. Nang marinig ang pangalang Alena, tila nakuryente si Ginang Imelda. Nanlaki ang kanyang mamata. Bumuka ang bibig na hindi makapagsalita. Kumabog ang kanyang puso. Napagtantong ang makinang ngang pera na matagal na niyang inaapakan ay bigla na lang huminto sa pagbibigay ngang enerhiya. Si Ramon, na kanina pa ako hinahanap sa gitna ngang kadiliman, ay sa wakas ay natakpuan ako na kalmadong nakaupo pa rin sa sofa. Ang liwanag mula sa screen ng aking telepono ay nag-iilaw sa aking mukha, na para akong isang diyosa ng paghihiganti na bumaba mula sa kadiliman. Tumakbo papalapit si Ramon. Ang kanyang mukha ay namumula sa galit. Halo-halong kahihiyan dahil sa pagbagsak ng kanyang dangal sa harap ng kanyang magkakaibigan. Hinawakan niya ang braso ng sofa malapit sa aking ulo, yumuko na humihingal na parang isang sugatang toro. Alena, anong ginawa mo? Nababaliw ka na ba? Kinansela mo ang bayad sa kasal niyang sarili kong kapatid? Sinadya mong ipahiya ang nanay ko at si Sofia sa harap niyang lahat niyang importanteng tao, sigaw ni Ramon. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng galit at desperasyon. Dahan-dahan akong tumingala, tinitigan ang mamata ni Ramon ng napakalamig na kayang magpayalo ng kanyang tapang. Bigla kong hinila ang aking braso, at tumayo ng may karangyaan na hindi natinak ng kaguluhan sa paligid. Inayos ko sandali ang aking satin na gown bago magsalita. Kinansela ko lang kung ano ang ganap na pag-ari ko. Ramon, sagot ko. Ang aking boses ay malambing ngunit matalim na parang patalim. Ang iyong ina ay buong lakas na idineklara sa harap ng daan-daang tao na ako ay isang bawok na babaeng walang silbi at magaling lang gumastos ng pera. Kung itinuturing ninyo akong walang silbi at walang dignidad, kung gayon ang pera ko ay wala ring silbi para tustusan ang marangyang kasal kapatid mo. Hindi ba't ganun ang lohika? Ang pramula sa baok na babaeng ito ay hindi dapat makarating sa masasarap na pagkaing pumapasok sa inyong tiyan. Pero hindi ganito ang paraan. Alena, ito ay isang sagradong okasyon na minsan lang mangyayari sa buhay ni Sofia. Pwede naman nating pag-usapan ito ng maayos sa bahay. Nasaan ang isip at puso mo? Sinira mo ang reputasyon ng pamilya natin sa isang gabi lang. Patuloy na sigaf ni Ramon. Pamilya natin? Sarkastiko akong tumawa. Isang maliit na tawang mapanukso ang lumabas sa aking mga labi. Kailan mo ba ako itinuring na bahagi ng pamilya mo? Noong hinuhubaran ng iyong ina ang aking dignidad at iniinsulto ang aking sinapupunan sa entablado. Nakatayo ka lang doon na parang isang tangang estatwa na walang tapang para ipagtanggol ako. Sa halip ay nag-enjoy ka pa sa bawat segundo ang kahihiyan dahil ang maliit mong ego ay nasiyahan na makita akong ibinababa ng husto. Gusto mo ang pera ko. Pero kinasusuklaman mo ang aking kapangyarihan. Biglang lumitaw si Ginang Imelda mula sa kadiliman, sumugot sa harap ko na humihingal. Si Sofia, ang ikinasal na ang perlas na gown ay muka ng kupas, ay sumunod sa kanyang ina habang humahagulgol. Ang kanyang magandang mukha ay namamagana. Ang kanyang itim na maskara ay kumalat sa kanyang ngapisngi. Hayop kang ahas ka. Sigaw ni Ginang Imelda. Ang kanyang nga mata ay nanlilisik. Sinadya mong gawin ang sabotaheng ito para lang magiganti dahil sinabi ko ang katotohanan tungkol sa iyong baok na sinapupunan. Isa kang taong walang utang na loob. Ang anak kong si Ramon ay napakabait na hindi kahiniwalayan sa loob ng 9 na taon ng pagdurusa. At ito ang ganti mo sa amin? Sumabat si Sofia sa pagitan ng kanyang mapilit na hikbi. Ang sama-sama mo sa akin, Ate Alena. Wasak na wasak ang kasal ko. Nakitang lahat ng kaibigan ko at siguradong pinagtatawanan nila ako sa labas. Napakasama mo at wala kang konsensya.
Tiningnan ko ang tatlong tao sa harap ko nang may nakamamatay na katahimikan. Ang kanilang mga maskarang ang kabaitan, pagiging magili, at pakukunwari na suot nila sa loob ng 9 na taon ay tuluyan ng nabasag. Ipinapakita ang kanilang tunay na mukha na puno ng kasakiman, egoismo, at kasuklam-suklam na kakitiran ng isip. Wala silang pakialam sa sakit na nararamdaman ko. Ang mahalaga lang sa kanila ay ang nakansalang handaan at ang humintong daloy ng pera. Itabi mo ang ngapekeng luha mo para sa korte, Sofia. At para sa iyo, Ma, humakbang ako palapit kay Ginang Imelda, na napaatras dahil sa aking nangingibabaw na aura. Huwag na huwag mo nang babanggitin ang salitang pasensya sa harap ko. Sa loob ng 9 na taon, ako ang bumuhay sa inyo. Ngayong gabi, natapos ang handaang ito dahil sa inyong matatalas na dila at kasakiman. At maniwala ka, ang kaguluhan sa hotel na ito ay wala pa sa kalingkingan ng bagyo ng pakawasak na darating sa inyo bukas ng umaga. Nang hindi na naghihintaying sagot, kinuha ko ang aking mamahaling handbag. Tumalikod ako at naglakad paalis sa madilim at masikip na bulwagan. Sinubukan akong habulin ni Ramon at hawakan ang aking braso, ngunit agad siyang hinarangam ga security guard ng hotel. Ipinaalala nila sa kanya na may mga bayarin para sa pinsala sa dekorasyon at bigla ang pagkansela na kailangan niyang personal na ayusin ngayong gabi dahil hindi na si Alena ang guarantor para sa kanilang pamilya. Sa aking likuran, narinig ko na lang ang bigong sigaw ni Ramon na tinatawag ang aking pangalan sa gitna ng katahimikan ng kadiliman. Gabi na nang ang aking mamahaling sedan ay bumaktas sa makalsada ng lungsot na nagsisimula ng lumuwag. Sa loob ng soundproof na sasakyan, ang kapaligiran ay tahimik at nakakakilabot. Nakaupo ako sa likod. Isinandal ang aking ulo habang panandaliang ipinikit ang aking nga mata. Muli kong iminulat ang aking mga mata. Tumingin sa labas ng bintana. Pinakmamasdan ang mailaw ng kalsada at mga gusali na mabilis na dumadaan na parang mga anino ng nakaraan. Ang galit na kumulo sa hotel kanina ay nagbago na, naging isang malamig, hindi natitinag, at punong kalkulasyon na katahimikan. Kinuha ko ang aking telepono at binuksan ang naka-encrypt na dokumento na ipinadala ang aking pinagkakatiwalaang pribadong investigador kanina. Naglalaman ito nege kasaysayan nege mege transaksyon sa pananalapi, mege lihim na bank account, at mege aktibidad sa labas nege opisina ni Dr. Corpus. Siya ang senior fertility specialist at personal na doktor ng pamilya ni Ramon na sa loob ng 7 taon ay nangasiwa sa lahat ng aking fertility program. Binasa ko ng mabuti ang bawat linyang digital na data. Isang napakagulat na bakas ang kadiliman ang nabunyag sa aking mga mata. Nakatala doon ang isang tuloy-tuloy na daloy ng pondo na pumapasok sa personal na account ni Dr. Corpus mula sa isang pangalawang account sa pangalan ni Ginang Imelda. Ang halaga ay hindi maliit, umaabot sa daan-daang libong piso bawat buwan sa loob ng 5 taon. Bakit nagpapadala si Ginang Imelda ng ganun kalaking pera kay Dr. Corpus ng regular? Ano ang interes ng isang may bahay na tustusan ang isang kilalang espesyalista? Bulong ko sa sarili. Sinasabing aking kutob sa negosyo at ng aking insting bilang isang babae na ang mga resultang medikal na pagsusuri na natanggap ko mula sa klinika ni Dr. Corpus ay isang malaking kasinungalingan. Ang dokumento na laging nagsasabi na ang aking mga fallopian tube ay may permanenteng bara at ang kalidad ng aking mga Excel ay napakababa ay isang sistematikong pakana para wasakin ang aking pag-isip. Agad kong pinindot ang call button sa aking telepono. Tinatawagan ang numero na aking pinakamaasahang personal assistant. Liza, 2 beses lang nakring ang telepono bago sumagot ang nasa kabilang linya. Hello, Liza. Pasensya na kung naabala kita sa oras ng iyong pahinga, sabi ko. Walang problema, Ma'am Alena. Laging handa po. May emergency po ba akong may tutulong? Profesional na sagot ni Liza. Mag-schedule ka ng emergency appointment para sa akin bukas ng umaga, eksaktong 8 a.m., sa Street Lux Medical Center sa BGC. Gusto kong makipagkita kay Dr. Reyes, ang head ng Department of Reproductive Medicine. Tiyakin mong lihim ang pagpupulong na ito. At huwag gamitin ang pangalan ng ating kumpanya. Gamitin mo lang ang personal kong pangalan.
Utos ko sa mababa ngunit matatak na boses. Sige po, Ma'am Alena. Ayusin ko po ito agad ngayong gabi at padadalang ko po kayo NG confirmation message kapag nalog na ang schedule. Ni Dr. Reyes. Mabilis na sagot ni Lisa bago ko pinutol ang tawag. Pagkatapos ng tawag, muli akong nakfocus sa dokumento mula sa pribadong investigador. Sa pinakahuling bahagi ng ulat, may isang tala na nakakuhang aking pansin. Sinasabi sa ulat, si Dr. Corpus ay ilang beses na nakipakita ng lihim sa isang pribadong silid sa isang restauran kasama sina Ramon at Ginang Imelda, eksaktong 3 araw bago ilabas ang taunang resultang pagsusuri sa reproductive health ni Ginang Alena. Ikinuyom ko ang aking kanang kamay ng napakahigpit. Anong klaseng kasinungalingan ang nilalaro nila sa likod ko? Sa loob ng maraming taon, nabuhay ako sa anino ng matinding pagkakasala. Pakiramdam ko ay isa akong babaeng may depekto. Umiyak gabi-gabi sa sulok ng kwarto pagkatapos umuwi mula sa klinika ni Dr. Corpus. Umiinom ng napakaraming hormonal na gamot na sumisira sa aking metabolismo. Habang ako ay nakturusa, si Ramon ay laking umaakto bilang isang asawang may pusong anghel. Lagi niyang ibinubulong sa akin na tinatanggap niya ang lahat ng aking kakulangan, hinihikayat akong ipasa sa kanya ang pamamahala sa ilang ari-arian ng kumpanya bilang kabayaran sa aking pagkakasala dahil sa hindi pagbibigay sa kanya ang anak. Sa likod palangang simpatetikong mukha na iyon ay may isang masamang sapwatan na kinasasangkutan ng kanyang ina at isang kurakot na doktor na ipinagbili ang kanyang propesyon para sa suhol. Ang aking mamahaling sedan ay sa wakas ay huminto sa lobingang isang marangyang condominium sa Makati. Binili ko ang apartment na ito sa aking pangalan bago pa kami ikasal. Isang lihim na taguan na hindi ko sinabi kina Ramon o Ginang Imelda. Bumaba akong sasakyan na may matatag na hakbang. Pumasok ako sa gusali na may diretso at malamig na tingin. Alam kong kailangan kong ipahinga ang aking katawan at isipan ngayong gabi. Dahil bukas ng umaga, ang madilim na tabing na bumabalot sa aming pagsasama sa loob ng 9 na taon ay pupunitin ko gamit ang sarili kong makamay ng walang awa. Kasisikat pa lang ang araw nang pumasok ako sa consultation room ni Dr. Reyes sa St. Luke's Medical Center. Ang silid ay moderno, malinis, at punong mga international certification na nakadisplay sa dingding. Si Dr. Reyes, isang lalaking nasa katanghaliang gulang na may kalmadong mukha, ay sinalubong ako ng isang profesional na ngiti. Magandang umaga, Ginang Alena. Maupo ka, magalang na sabi ni Dr. Reyes. Naupo ako sa itim na leather na upuan sa harap ng kanyang mesa. Ayokong mag-aksaya ng oras. Inilabas ko ang isang makapal na folder na naglalaman ng lahat ng kopya ng aking medical records mula kay Dr. Corpus sa loob ng 7 taon at inilagay ito sa gitna ng mesa. Dr. Reyes, hindi po ako naparito para makonsulta tungkol sa isang bagong fertility program. Naparito po ako para humiling ng isang kumpletong pagsusuri ngayon din. At gusto kong surin ninyo ang pagiging lehitimo ng mga medical record na dala ko, diretso kong sinabi. Bahagyang nagulat si Dr. Adrian sa aking katatagan, ngunit kinuha niya ang folder at sinimulang basahin ito. Habang nagbabasa, lalong lumalim ang kunot sa kanyang noo. Kakaiba ito, bulong ni Dr. Reyes pagkatapos ng ilang minuto. Ano po ang kakaiba? Dok? Tanong ko. Ramdam ang kaba. Ang data ng laboratorio sa lumang ulat na ito ay nagpapakita na mayroon kang malubhang bara sa iyong reproductive organs. Ngunit kung titingnan ko ang graph ng iyong hormone fluctuation dito, hindi ito tugma. Ang graph ng hormone na ito ay nagpapakita ng isang napakalusok at fertile na aktibidad ng obaryo, tulad ng isang babaeng walang problema sa reproduksyon. Ang dokumentong ito ay parang pinagtakpi-takpi mula sa 2 magkaibang pasyente, seryosong paliwanag ni Dr. Reyes. Nang marinig iyon, para akong binaksakan ng malaking bato sa ulo. Ang aking manginala ay napatunayan. Mayroong makaspang at planadong manipulasyon sa mga dokumentong medikal na naking basehan ng aking pakikingbaw. Para makasiguro tayo ng 100%, iminumungkahi kong gawin natin ang pisikal na pagsusuri, transvaginal ultrasound, at blood test ngayon din. Maring lumabas ang resulta sa loob ng 4 na oras kung gagamitin natin ang priority lane, sabi ni Dr. Reyes. Gawin ninyo ang lahat ng iyon, Doc.
Babayaran ko kahit magkano basta't ang resulta ay totoo. Walang alinlangan kong sagot. Ang sumunod na 4 na oras ang pinakanakakakabang sa buong buhay ko. Sumailalim ako sa sunod-sunod na masusing pagsusuri. Hinahayaan ang aking katawan na suriin ng mga modernong makina na hindi masusuhulan ng buwan ng pera mula kay Ginang Imelda. Matapos ang lahat, nahintay ako sa waiting room na may halu-halong emosyon galit, bagong pag-asa, at matinding kalungkutan sa pagtataksil na lalong nagiging malinaw. Eksaktong 1:00 hapon. Tinawag ako ni Dr. Reyes pabalik sa kanyang silid. Sa ibabaw ng kanyang mesa ay may isang makapal na puting sobre na may opisyal na selyo ng ospital. Tiningnan ako ni Dr. Reyes nang may malalim na simpatiya. Ginang Alena, lumabas na po ang lahat ng resulta ng inyong pagsusuri, sabi ni Dr. Reyes habang dahan-dahang iniaabot sa akin ang mga papel. At kailangan ko pong sabihin na ang nakasulat sa inyong lumang medical record mula kay Dr. Corpus ay isang ganap na kasinungalingan. Tinanggap ko ang papel na nanginginig ang mga kamay. Agad na napunta ang aking mga mata sa huling konklusyon na nakasulat sa makapal na letra sa ibabang pahina. Konklusyon: ang reproductive system ng pasyente ay nasa napakahusay at malusok na kondisyon. Ang antas ng fertility ay mas mataas sa karaniwan para sa isang babae sa kanyang edad. Walang nakitang anumang bara o abnormalidad sa istruktura ng reproductive organs. Napakalusok po ang inyong sinapupunan, Ginang Alena. Wala itong depekto. Maari kayong magbuntis anumang oras sa natural kan na paraan kung ang inyong partner ay malusok din. Sabi ni Dr. Reyes sa isang matatag ngunit malumanay na boses. Tinitigan ko ang puting papel at sa unang pagkakataon sa 9 na taon, isang patak ng luha ang tumulo sa aking pisngi. Ngunit hindi ito luhang kalungkutan, kundi luhang napakalaking ginhawa na may halong galit na sumusunok sa aking kaluluwa. Sa loob ng 9 na taon, nabuhay ako sa anino ng pagkakasala. Hinahayaan ang aking sarili na insultuhin at hamakin dahil akala ko ay isa akong bawah na babae. Malusok pala ako. Niloko akong sarili kong asawa at ng doktor ng aming pamilya. Paano naman po ang asawa ko, si Ramon? Tanong ko. Ang aking boses ay biglang nanlamig at tumalim. Sa lumang medical record, may kopya ring ng fertility test ni Ramon na nagsasabing napakataas ng kalidad ng kanyang semilya. Huminga ng malalim si Dr. Reyes. Sa sandaling iyon, inilabas ko ang isa pang dokumento mula sa envelope na ibinigay ng aking private investigator. Isa itong lihim na kopya ng medical check-up ni Ramon mula sa kanyang dating kumpanya 5 taon na ang nakalipas. Iniabot ko ito sa kanya. Tiningnan ito ng mabuti ni Dr. Reyes, Ginang Alena. Base sa komprehensibong pagsusuri na ito, nakatala dito na si Ginoong Ramon ay matagal nang nadiagnose na may azoospermia, isang kondisyong medikal kung saan ang kanyang semilya ay walang anumang buhay na sperm cell. Ang kondisyong ito ay permanente dahil sa isang history ng mataas na laknat noong kanyang kabataan. Tinitigan ako ni Dr. Reyes ng diretso. Sa madaling salita, ang inyong asawa, si Ginoong Ramon, ang siyang bawok mula pa bago kayo ikasal. At kung titiknan ang pattern ng pamamake ng dokumento mula kay Dr. Corpus, tila may mataas na antas ng pagsasadya na baliktarin ang katotohanang medikal para ipasa sa inyo ang lahat ng sisi, kahihiyan, at pasaning psikolohikal. Nang marinig ang hubad na katotohanan, isang malamig at nakakatakot na tawa ang lumabas sa aking bibig. Ang katotohanang ito ay sumira sa aking kaluluwa. Ngunit kasabay nito ay nagbigay sa akin ng pinakamalakas na sandata para wasakin ang aking mga kaaway nang walang ititira. Si Ramon ay bawok. Ang aking mayabang na asawa ay isang bawok na lalaki na itinago ang kanyang kakulangan sa likod ng malupit na akusasyon sa kanyang asawa. Sa tulong kanyang sakim na ina at isang kurakot na doktor. Ang sapwatang medikal na ito ay tumagal ngang maraming taon para mapanatili ang pekeng dangal ng kanilang paboritong anak habang patuloy silang nakikinabang sa yaman mula sa aking kumpanya. Hindi na maaring ipakpalibang ang pakihanti na ito. Lumabas ako mula sa lobby ng ospital na may mga hakbang na magaan ngunit matatak. Parabang ang 1,000 toneladang bigat na dumagan sa aking mga balikat sa loob ng 9 na taon ay tinangay na ngang hangin. Ang katotohanan tungkol sa aking malusok na sinapupunan ay nakbalik ng lahat ng aking dignidad.
ngunit hindi ako isang babaeng susugot agad sa kaaway na may isang ebidensyang medikal lang. Gusto ko ang isang ganap na pagkawasak. Isang ganting salakay na hindi. Agad akong pumasok sa aking mamahaling sedan. Isinara ang pinto. At inutusan ang aking personal na driver na manatili sa lugar. Binuksan ko ang aking telepono at inakses ang pangalawang dokumento mula sa pribadong investigador na hindi ko pa nabasa ng maigi. Ipinadala ito ilang minuto bago ang seremonya ng pagputol ng tsake ni Sofia. Binuksan ko ang digital file na naglalaman ng nga high resolution na larawan. Kopya ng nga pag-usap sa chat, at ulat ng nga lihim na aktibidad sa pananalapi nina Sofia at Ramon. Habang binabasa ko ang mga unang linya ng ulat, tila huminto ang tibok ng aking puso. Tumigil ang aking hininga at nanlaki ang aking mga mata habang tinititigan ang screen na may matinding pandidiri. Mas malaki pa sa galit na naramdaman ko noong akusahan akong bawok sa harap ng daan-daang bisita. Nakalakip sa ulat ang isang seryengam galarawan mula sa isang hidden camera na nagpapakita kina Ramon at Sofia, ang kanyang sariling kapatid, na pumapasok sa isang butik hotel sa labas ng lungsod sa oras ng trabaho. Napakalapit nila sa isa't isa, ngunit ang kanilang pagiging malapit ay lumampas sa normal na relasyon ng magkapatid. Ang kanilang relasyon ay hindi lang basta pagiging malapit na magkapatid, kundi isang napakaintimang, ipinagbabawal, at kasuklam-suklam na relasyong romantiko. Isang relasyong incestuous na talagang hindi katanggap-tanggap sa isip ng isang sibilisadong tao. Ay scroll ko ang screen pababa na nanginginig ang mga kamay dahil sa matinding pagkasuklam. Doon ko natakpuan ang isang kopya ng digital na dokumento mula sa isang pribadong maternity clinic na iba sa klinika ni Dr. Corpus. Ang dokumento ay may petsang 2 linggo na ang nakalipas at nakapangalan kay Sofia. Resultang pagsusuri. Ang pasyente ay positibo sa pagbubuntis. 8 linggo na ang tiyan. Sa ilalim ng larawan ng dokumento ng pagbubuntis, inilakip ng pribadong investigador ang isang recording ng text conversation na nakuha mula sa mga telepono nina Ramon at Sofia. Sa napakabastos at kasuklam-suklam na pag-usap na iyon, tila nagpapanik si Sofia na ipaalam kay Ramon na siya ay buntis, at sumagot si Ramon ng isang pangungusap na tuluyang sumira sa anumang natitirang pagtingin ko sa kanya bilang tao at asawa. Huwag kang magpanik, Sofia, mahal. Alam na ni Mama ang tungkol dito mula pa sa simula. Nag-ayos na siya ng plano para may kasal ka kaagad sa isang bayarang lalaki mula sa ating probinsya para pagtakpan ang malaking kahihiyang ito. Pumayag na ang lalaki na bayaran ng 500,000 piso para lang magpanggap na asawa mo sa loob ng 1 taon bago kayo opisyal na maghiwalay. Huwag kang mag-alala. Lahat ng gastos sa marangya mong kasal, dowry, at pambayad sa lalaki, ay kukunin natin sa account ni Alena. Hindi maghihinala ang bawok na iyon dahil masyado siyang tanga at laging nakokonsensya sa ating pamilya. Ikinuyom ko ang aking telepono ng napakahigpit. Ang matinding pandidiri at galit ay kumulo sa aking dibdib. Lumiliha ang isang alon ng emosyon na nagpatindig sa aking mga balahibo sa takot kung gaano kasama ang mga tao. Ang pamilyang ito ay hindi na lang isang grupo nga parasitiko na sumisipsip nga aking yaman. Sila ay isang grupo nga demonyong may muha ng tao na walang konsensya. Alam ni Ginang Imelda na binuntis ng kanyang anak na lalaki ang kanyang anak na babae, at sa halip na parusahan sila, binalak pa niya ang isang pekeng kasal para pagtakpan ang incest. At ang pinakamasakit, ginamit nila ang pinahirapan kong para tustusan ang buong kasuklam-suklam na palabas na iyon. Binalak pa nilang atakihin ang aking pag-iisip sa entablado para manatili akong nakayuko, may depekto, at laging may utang na loob sa kanila, para hindi tumigil ang daloy ng pera. Ipinagdiwang nila ang pagbubuntis mula sa isang ipinagbabawal na relasyon gamit ang aking pra habang dinuduraan ako sa harap ng publiko. Tinawag ninyo akong isang tangang babae na maaring paglaruan. Bulong ko sa isang napakababang boses na nanginginig sa galit na ngayon ay naging purong kalupitan na walang awa. Ginamit ninyo ang aking pawis para pagtakpan ang kabulukan ng inyong relasyon. Tapos ipinahiya ninyo ako sa harap ng mundo bilang isang bawok na babae. Sige. Tingnan natin kung gaano kayo katatak kapag inilantat ko ang lahat ng kabulukang ito sa harap ng publiko ng walang anumang takip. Pinunasan ko ang luha sa gilid ng aking mga mata. Wala nang puwang para sa awa sa aking puso na ngayon ay nagelo na. Bawat hiblangang simpatya na naramdaman ko para kina Ramon, Sofia,
At ginang Imelda ay naglaho na, napalitan ng isang napakalamig, kalkulado, at nakamamatay na plano ngang pahihiganti. Narating na nito ang sukdulan. At ngayon ang tamang panahon para isakatuparan ang bagyo ang pakawasak na tutupok sa kanila hanggang sa maging abo. Inutusan ko ang aking driver na magtungo sa marangyang bahay na kanilang tinitirhan, kung saan ibababa ko ang huling hatol para sa mga traidor na ito. Huminto ang aking mamahaling sedan sa harap ngang itim na bakal na gate ng malaking dalawang palapak na bahay na matagal kong tinirhan kasama si Ramon. Ang bahay na ito ay binili sa ilalim ng pangalan ng aking kumpanya. Isang simbolong tagumpay na ngayon ay parang isang pugat ng ahas na puno ngang kasuklam-suklam na lason. Bumaba ako ngang sasakyan dala ang aking handbag, ang makapal na puting folder mula sa ospital, at isang tablet na naglalaman ang lahat ng dokumento ang lihim na investigasyon tungkol sa kanilang relasyong incestuous. Ang aking mahakbang ay matatag. Tumutunok sa marmol na sahig. Pagbukas ko ang malaking pinto, bumungat sa akin ang magulong sala. Nakaupo si Ginang Imelda sa sofa na may mainit na kompres sa noo. Si Sofia ay nakaupo sa tabi niya, humihikbi pa rin, at ang kanyang gusot na wedding gown ay nasa ibabaw ang mesa. Samantala, si Ramon ay pabalik-balik na naglalakad na parang gutom na leon. Gusot ang kanyang mukha. Itinapon na niya kung saan ang kanyang mamahaling Amerikana. Naiwan ang isang puting kamiseta na bukas ang butones sa itaas. Nang marinig nila ang pagbukas ng pinto at makita ako, sabay-sabay silang lumingon. Ang kanilang mamukang gulat at pagkabigo ay agad na napalitan ng galit. Mabilis na lumapi sa akin si Ramon. Dinuduro ang aking muka. Alena, ang galing mo naman. Ngayon ka lang umuwi. Saan ka galing? Alam mo ba, dahil sa iyong pagkaisip pata kagabi, hinohold nege hotel ang passport ko at naniningil nege milyong-milyong tanyos. Si Sofia ay hysterical buong gabi dahil sa kahihiyan. Sobra ka na. Alena, nasaan ang konsensya mo bilang asawa at manugang? Sigaw ni Ramon. Tumayo rin si Ginang Imelda mula sa sofa, namumula ang muha sa galit. Walang utang na loob. Dahil lang sinabi ko ang katotohanan tungkol sa baok mong sinapupunan sa entablado, sinira mo ang pinakamasayang araw ng anak ko. Gusto mo kaming patayin sa utang at kahihiyan. Nakatayo lang ako, tinitingnan sila isa-isa na may blankong ekspresyon. Ang lamig ng aking tingin ay dahan-dahang nakpahina sa sigaw ni Ramon, napalitan ng pakalito. Konsensya. Inulit ko ang mga salita ni Ramon na may napakalamig na tono. Isang nakakatakot na ngiti ang lumitaw sa aking mga labi. Lumapit ako sa mesa at ibinagsak ang makapal na puting folder mula sa ospital sa harap nila. Buksan mo at basahin yan, Ramon. Basahin mo gamit ang sarili mong mamata na matagal nang nabulak ng kayabangan. Utos ko. Nag-aalangang tiningnan ni Ramon ang folder. Ngunit dahil sa kuryosidad ay kinuha niya ito. Binuksan niya ito ng nakmamadali. Binasang ang kanyang mga mata ang opisyal na resulta ng laboratorio na nagsasabing ang aking sinapupunan ay perpektong malusok at napaka-fertile. Dahan-dahang namutla ang kanyang mukha. Imposible ito, sabi ni Dr. Corpus. Nautal na sabi ni Ramon. Si Dr. Corpus, ang kurakot na doktor na sinusuhulan ninyong ayong inang daan-daang libo buwan-buwan para pakain ang aking medical records? Putol ko. Ipinakita ko ang screen ng aking tablet. Ipinapakita ang daloy ngang pera mula sa account ni Ginang Imelda papunta sa account ni Dr. Corpus. Minanipula ninyo ang aking kalusugan, pinainom ako ngang gamot na sumira sa aking katawan, at hinayaan akong mabuhay sa pagkakasala. Lahat para lang pagtakpan ang katotohanan. Lumapit ako ang isang hakbang kay Ramon. Ang katotohanang ikaw ang baok. Ikaw ay may azoospermia mula pa bago tayo ikasal. Isa kang bauh na lalaki na walang silbi. Pero ipinasa mo sa akin ang lahat ng dumi at kahihiyan mo. Alena, paninira lang yan. Gawa-gawa mo lang ang mga dokumentong yan para makaganti. Sigaw ni Ginang Imelda. Nanginginig na sa takot. Paninira. Sarkastiko akong tumawa. Hindi pa ako tapos, Ginang Imelda. Ang kasinungalingang medikal na ito ay simula pa lang ng lahat ng kabulukang itinatago ninyo. I scroll ko ang screen aking tablet. Ipinapakita ang serye nga high-resolution na larawan nina Ramon at Sofia sa isang hotel. Makahawak kamay ng kasuklam-suklam,
Hanggang sa kopya nga, resulta ng pagbubuntis ni Sofia na 8 linggo na. Nang makita ang maalarawan, isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa sala. Namutla si Ramon. Sumigaw si Sofia at tinakpan ang kanyang bibig. Nanlaki ang mga mata ni Ginang Imelda, nanginginig na napakapit sa sofa para hindi matumba. Isang kasuklam-suklam na relasyong makadugo. Sabi ko, bawat salita ay parang bombang sumabog sa natitirang dignidad nila. Binuntis mo ang sarili mong kapatid, Ramon. At ikaw, Ginang Imelda, alam mo ito, pero binalak mo pa ang isang pagkangkasal para pagtakpan ang kahihiyang ito. At ang pinakamatindi, binalak ninyo ang lahat ng ito gamit ang pera mula sa kumpanya ko. Alena, pakinggan mo muna ako. Hindi yan toto. Sinubukang lumapit ni Ramon. Nanginginig ang makamay. Ang kanyang kayabangan ay ganap ng gumuho. Napalitan ng matinding takot. Huwak na huwak mo akong hahawakan ng marumi mong kamay, Ramon, mariin kong sabi. Tinawag ninyo akong tuyot na lupa kagabi. Ngayon, makikita ng buong mundo na ang pamilya ninyo ay hindi hihigit sa isang grupo ngang nga hayop na may mukhang ng tao. Pinatay ko ang tablet at ibinalik sa aking bag. Tiningnan ko ang 3 taong ngayon ay nakaupong lupaypay sa sofa. Puno ngang kawalan ng pag-asa. Alam nilang ang kanilang karera, reputasyon, at buong buhay ay nasa aking makamay na. Ngayong araw, isasampa ng aking abogado ang petisyon para sa annulment dahil sa pandaraya at psychological incapacity. At para sa bahay na ito, lahat ng ari-arian, sasakyan, at pasilidad na ginagamit ninyo sa pangalan ng kumpanya ko ipapasamsam ko pabalik sa pamamagitan ng korte. Ipapa-freeze ko ang lahat ng accounts ninyo ngayong araw. Magbilang na kayo ang araw hanggang sa dumating ang utos ang hukom para kalatkarin kayo ang nga pulis palabas, ang huli kong hatol. Nang hindi na naghihintay ng kanilang mga pagmamakaawa, tumalikot ako at umalis sa pugat ng ahas na iyon ng may taas noo, handa para sa isang bagong kabanata ang aking buhay na malinis mula sa mga parasitiko at kasinungalingan. Lumabas ako ngit ng bahay na iyon nang hindi lumilingon. Sa loop nga nahihintay na sedan, agad kong tinawagan si Ate Santos, ang pinuno ng aming corporate legal team. Agad siyang sumagot. Magandang hapon, Ginang Alena. May tutulong po ba ako? Magandang hapon, Ate Santos. Kagagaling ko lang sa bahay ni Ramon. Nasa kamay ko na ang lahat ng ebidensya. Mula sa pamemeke ng medical records ni Dr. Corpus hanggang sa katibayan ng ipinagbabawal na relasyon ni Ramon at ng kanyang kapatid, kalmado kong sabi. Gusto kong iproseso mo ang 3 bagay ngayon din. Una, isampa ang aking petisyon para sa annulment sa korte na may kalakip na lahat ng ebidensya ng pandaraya. Pangalawa, magsampa ang kasong kriminal laban kay Dr. Corpus para sa malubhang paglabag sa etika at pamemekeng dokumento. At pangatlo, i-freeze ang lahat ng ari-arian na nakapangalan sa amin o binili gamit ang pondo ng kumpanya ko. Ihanda ang manlegal na hakbang para mabawi ang lahat ng company char na hawak ni Ramon at ng kanyang ina. Ayokong may kahit isang sentimo mula sa aking pinahirapan ang magamit nila sa kanilang pagtakas, mariin kong sabi. Lahat ng dokumento ay inihanda na namin mula pa kagabi. Kikilos na ang aming team sa loob ng 1 oras. Sisiguraduhin kong wala silang lusot sa batas. May kumpiyansang sagot ni Ate Santos. Nang matapos ang tawag, isinandal ko ang aking likod sa upuan. Naramdaman ko ang pag-andar ng sasakyan patungo sa headquarters ng aking kumpanya. Sa daan, hindi tumigil sa pagvibrata ang aking telepono. Mga tawag mula kina Ramon, Ginang Imelda, at iba pa nilang kamag-anak. Mga mensahe na dating puno ng pakmumura at banta ay unti-unting naging mga pagmamakaawa at alok na ayusin ang lahat ng pampamilya. Binalewala ko ang lahat. Ang pampamilya na sinasabi nila ay takot lang sa pagkawalang ng kanilang marangyang buhay. Pagdating ko sa gusali ng aking kumpanya, sinalubong ako ni Liza. Tensyonado ang kanyang muha. Ginang Alena, kumakalat na po sa social media ang balita tungkol sa pagkanselang ng kasal ni Sofia. Naghahanap pong kumpirmasyon ang ilang vendor at media mula sa ating PR team, ulat niya. Hayaan mong maglabas ang PR team ngang
Opisyal na pahayag na ang pagpondo sa okasyon ay personal kong desisyon na binawi dahil sa paglabag sa moral na kasunduan. Huwag magbigay ngang karagdagang detalye. Hayaan nating ang korte ang maglantat ng lahat ng kanilang kabulukan sa isang pampublikong paglilitis. Iyon ang magiging mas nakamamatay na entablado para sa kanila. Naupo ako sa aking mesa. Tanaw ang malawak na siyudad. Sa ibabaw ng mesa, may isang palumpon ng sariwang rosas. Kinuha ko ang isang financial report. Habang binabasa ko ang mga numero na nagpapakita ng paglago ang kita ng aking kumpanya, napagtanto ko ang isang bagay. Sa loob ng 9 na taon, hinayaan kong maging bilanggo ako ang isang pekeng perpektong pagsasama. Ngayon, punit na ang tabing ng pakukunwari. Malusok ang aking sinapupunan. Nasa tuktok ng tagumpay ang aking negosyo, at wala na akong moral na obligasyong buhatin ang mga parasitiko. Ang bagyo ang pahihiganti ay pinakawalan na. At tatayo ako ng matatag habang pinapanut kung paano sila kakalatkarin ang batas at katotohanan sa pinakamababang punto ng kanilang buhay. Lumipas ang higit 1 taon na walang awang gumiling sa natitirang kapayapaan ng pamilya ni Ramon. Dahil sa kapangyarihan aking yaman. Impluensyang aking legal team. At ang hindi pagtutol ng kabilang panik. Napabilis namin ang komplikadong proseso ang annulment. Ngayong umaga, ang pangunahing silid hukuman ay puno ang mabigat na tensyon. Nakaupo ako sa unahan sa tabi ni Ate Santos. Suot ang isang itim na blazer. Ang aking itsura ay kabaliktaran ngang nasa kabilang panig. Si Ramon ay nakaupo sa upuan ng akusado. Mas payat. Maitim ang ilalim ng kanyang mamata. Sa likod niya, si Ginang Imelda ay nakasandal. Habang si Sofia ay itinatago ang kanyang namamaga na mukha sa likod ng isang alampay. Ang paglilitis sa kaso ng annulment bilang 412, sa ngalan ng petitioner na si Elena laban sa respondent na si Ramon, ay binubuksan na anunsyo ng hukom. Agad na tumayo si Ate Santos. Hindi lang niya binasa ang karaniwang petisyon, kundi agad na inilatak ang isang 50 pahinang bundel ng ebidensya. Kagalang-galang na hukom. Sabi ni Ate Santos. Hindi lang kami nagsasampa para sa annulment dahil sa hindi pagkakasundo, kundi dahil sa isang napakalaking planadong pandaraya at malubhang paglabag sa moralidad. Hawak namin ang mga resulta ng laboratorio mula sa Sancti Luke's Medical Center na nagpapatunay na ang petitioner, si Ginang Elena, ay napaka-fertile. Sa kabilang banda, natuklasan ang katotohanan na pineke. Ng responden ang nga dokumentong medikal sa loob ng 7 taon para paktakpan ang sarili niyang pagiging baok. Umugong ang nga bulungan. Yumuko ng malalim si Ramon. Hindi lang iyon, pagpapatuloy ni Ate Santos. Inilakip din namin ang ebidensyang isang ipinakbabawal na relasyong makadugo sa pagitan ngang respondent at ngang kanyang sariling kapatid, na ngayon ay nakbunga ngang halos 5 buwang pakbubuntis. Lahat ng digital na pag-usap, mga transaksyon sa hotel, at paunang resultang DNA test ay legal na pinatunayan. Sinungaling. Gawa-gawa lang lahat yan ngang ahas na yan para sirain ang mga anak ko. Biglang sigaw ni Ginang Imelda mula sa likuran. Hindi baok ang anak ko. Si Elena ang gustong angkinin ang lahat. Katahimikan. Sigawng hukom. Paulit-ulit na pinupukpok ang kanyang martilyo. 2 gwardiya ang lumapit kay Ginang Imelda at pinaupo siya. Tumingin ako ng diretso kay Ramon na ngayon ay nagsisimula ng humikbi. Wala na ang dating mayabang na lalaki. Sa harap ko ngayon ay isang talunang lalaki na ang lahat ng kasinungalingan ay nahubaran na sa harap ng batas at lipunan. Ginoong respondent. Mayroon ka bang pagtutol o depensa? Tanong ng hukom. Ang abogado ni Ramon, na tila ngayon lang napagtanto kung gaano kabulok ang kasong hawak niya, ay yumuko na lang. Kagalang-galang. Pinipili po aming kliyente na huwag nang tutulan ang mga ebidensya at tinatanggap na po ang lahat ng kahilingan sa annulment. Isang malamig na ngiti ang tagumpay ang lumitaw sa aking mga labi. Hindi sila nangahas tumutol dahil alam nilang may nakahanda ng pangalawang kasong kriminal si Ate Santos na tiyak na makukulong sa kanila. Sa huling pukpok ng martilyo, opisyal na natapos ang 9 na taon ng pagsasama. Tumayo ako at lumabas ng silid hukuman. Hindi pinapansin ang pagkahimatay ni Ginang Imelda o ang manakmamakaawang tingin ni Ramon.
Ang kanilang entabladong pakukunwari ay tuluyan ng gumuho, nag-iwan ng maguhong kahihiyan sa lipunan at pananalapi na habambuhay nilang papasanin. Samantalang ako ay humahakbang patungo sa tunay na kalayaan sa ilalim ng sikat ng araw. Ang sariwang hangin sa labas ng korte ay sumalubong sa akin. Tinanggal ko ang aking salamin, tinitiknan ang asul na langit. Lahat ay ayon sa plano, Ginang Alena, sabi ni Ate Santos. Pinal na po ang desisyon sa annulment. Ang susunod na hakbang ay ang pagpapaalis sa kanila sa bahay at pagbawi sa mga natitirang ari-arian. Gawin mo yan ngayong hapon, Ate Santos. Huwag silang bigyan ng oras na itago ang anumang bagay na binili gamit ang perang kumpanya. Mariin kong sagot. Eksaktong 3:00 ng hapon, nakatayo ako sa harap ng gate ng bahay. Isang malaking truck ang nakaparada, kasama ang 3 court sheriff at 2 pulis. Hawak ni Ate Santos ang opisyon na utos ng korte. Bumukas ang pinto. Lumabas si Ramon na nakasando at shorts. Sa likod niya, si Ginang Imelda ay nakwawala sa sahig. Alena, ang sama mo. Bahay ito ngang magiging apo ko. Sigaw ni Ginang Imelda. Paumanhin, Ginang Imelda. Ang bahay na ito ay pag-ari nga Alena Cosmetics Inc. Bilang asset and kumpanya. Hindi personal na pag-ari ni Ginoong Ramon. Sabi ni Ate Santos. Nagsimulang pumasok ang mga sheriff. Inilabas nila ang mga malalaking kahon at sinimulang i-empake ang mga personal na gamit ng pamilya ni Ramon. Lahat ng mamahaling gamit na binili gamit ang credit card ng kumpanya ay nilagyan ng tag na kumpiskado at ipinagbawal na kunin. Lumabas si Sofia mula sa itaas na may maliit na backpack. Patuloy ang agos ng kanyang luha. Sa kanyang lumalaking tiyan, naruan ang isang kasuklam-suklam na sikreto na ngayon ay alam na ng lahat. Lumapit sa akin si Ramon. Ang kanyang mga mata ay wala ng kislap. Puro kawalan na lang ng pag-asa. Alena, iwanan mo man lang kami ng isang sasakyan. May sakit si mama at buntis si Sofia. Wala kaming ibang matutuluyan. Lahat ng account ko ay na-freeze na. Pagmamakaawa ni Ramon. Tinitigan ko siya. Nang sinuhulan ninyo ngang nanay mo si Dr. Corpus para sirain ang isip ko. Inisip ninyo ba ang kalusugan ko? Nang buntisin mo ang sarili mong kapatid at gamitin ang pera ko para sa pagkengkasal niya. Inisip mo ba ang nararamdaman ko? Ang mamalamig kong tanong ay nagpatahimik kay Ramon. Dumating kayo sa siyudad na ito na nakasakay sa bus 9 na taon na ang nakalipas, Ramon. Kaya umalis kayo sa bahay ko sa parehong paraan, sabi ko nang walang bahit ng awa. Kinuha ng security ang susingeng mamahaling sasakyan. Nagsimulang mapuno ang kahon ang truck. Habang lumulubok ang araw, ang gate ng bahay ay nilagyan ng malaking kadena. Sina Ramon, Ginang Imelda, at Sofia ay nakatayo sa gilid ng kalsada na may matumpok ngang kahon sa kanilang paligid. Tinitignan nila ang marangyang bahay sa huling pagkakataon. Napagtantong ang pinto patungo sa marangyang buhay na punong kasinungalingan ay nagsara na magpakailanman. Pumasok ako sa aking sasakyan. Inutusan ang driver na umalis nang hindi na lumilingon pa. Ang madilim na kabanatang iyon ay tapos na. At handa na akong humakbang sa isang kinabukasan na ganap na sa akin. Ang sikat ng araw ay tumagos sa salamin ng aking opisina sa ika-20 palapak ng Alena Cosmetics Tower. Ang silid ay mas payapa na ngayon. Sa aking mesa, wala nang madokumento ng korte, kundi mga plano para sa pagpapalawak ng aking negosyo sa ibang bansa. Kumatok si Liza bago pumasok, dala ang isang folder at isang tasang misaa. Magandang umaga, Ginang Alena. Ito po ang huling ulat tungkol sa pagbawi ng gaari-arian at ang kasong isinampalaban kay Dr. Corpus, sabi niya. Salamat, Liza. Ano ang sitwasyon ni Dr. Corpus? Tanong ko. Si Dr. Corpus po ay opisyal ng suspek. Napakalakas ng ebidensya laban sa kanya. Ang kanyang lisensya ay pansamantalang binawi at nahaharap siya sa pagkakakulong. Ulat ni Liza. Tumango ako. Nararamdaman ang kasiyahan sa hustisya. Paano naman sina Ramon? Nagbago ng bahagya ang mukha ni Liza. Base po sa ulat, si Ginoong Ramon, Ginang Imelda, at Sofia ay napilitang umupang ang isang maliit na barong-barong sa isang napakaduming lugar sa gilid ng lungsod.
Ang pera nila ay sapat lang para sa ilang linggo. Ang balita tungkol sa kanilang relasyon ay kumalat na sa kanilang probinsya. Itinakwil na sila ang kanilang buong angkan. Ang lalaking binayaran para pakasalan si Sofia ay tumakas na rin matapos malaman na kinansela na ang pondo. Pinakinggan ko ang lahat ng walang emosyon. Inani nila ang kanilang itinanimim. Ang kanilang kasakiman, kasinungalingan, at imoralidad ay nahatid sa kanila sa kailaliman ng pagdurusa. Hayaan mo sila sa kanilang tadhana, Liza. Wala na silang kapangyarihan para guluhin pa ako o ang kumpanya. Sabi ko. Masusunod po, Ginang Alena. Sagot ni Liza bago umalis. Tumayo ako at lumapit sa salaming dingding. Tanaw ang buong lungsod. Huminga ako ng malalim, nararamdaman ang bagong lakas. Ang 9 na taon ng kasinungalingan ay nagturo sa akin ng mahalagang aral tungkol sa dignidad at katatagan. Ngayon, malusok ang aking sinapupunan, lumalago ang aking negosyo, at ang aking kaluluwa ay ganap ng malaya. Sa ilalim ng maliwanag na langit, alam kong hindi ito ang katapusan, kundi ang simulangang isang bagong kabanatangang buhay na isusulat ko gamit ang tintangang tagumpay, kaligayahan, at ganap na kasarinlan, na hindi na mahahawakan pang ang sinumang parasitiko. Ngayon, mag-comment sa ibaba. Magkaibigan. Mula sa ang lungsod ninyo pinapanood o binabasa ang kwentong ito? Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe. Malaking tulong ang suporta ninyo para patuloy na lumago ang channel na ito at makapahatid ng mas kapanapanabik na mga kwento. Salamat!